Good morning mga Beshwap, and Wednesday na kayo. 4 days din ako hindi lumabas. Sunday, Monday, Tuesday. Pang 4th day pa lang ngayon. So, medyo nagliliwanag na ang kapaligiran. Maliwanag na pag alas 8 ng umaga. Kasi dati, pag alas 8 madilim pa rin. So, ngayon maliwanag na. Ngayon, 9:30 na. Siyempre, mag-grocery tayo mga Besh. Para may fresh na fruits si Opa. A few moments later. So, ayun mga besyo, pumunta muna ako din sa bilihan ng mga gamit sa kusina, pang decorations, at saka kung ano-ano pa, makikita ninyo, wala na silang sale. Normal prices na po sila, pero nung after holiday, ang daming sale din. At ayan, naibigan ko nga ni yung lampshade, at ako nga ni walang maliit na lampshade din. Mabili ako pagka sahod ko, or pag nakabit ko na yung, pag nalagay ko na yung side table din sa aking kwarto, kasi bibili pa ako ng kama, hindi ko pa siya mabili sa pagsahod na lang. At bumili rin ako dito ng maliit na baking pan kasi hindi ako makapag-bake dahil hindi kasya dun sa aming air fryer. Sira na kasi yung oven, hindi ko na pinabili si Opa kasi hindi naman talaga laging ginagamit yung oven. Air fryer na lang yung ginagamit namin. Matipid-tipid sa kuryente. At saka, pwede naman din naman magluto sa microwave basta alam mo lang ang gamitin yun. So, ito din, bumili din ako ng small na lagayan ng, ang tawag nga ni Janay? Basta pang bake din yun. And ito, pumunta na ako sa grocery. Nakakita ko ng orange na naka-sale in. Kailangan ko yun dahil masama ang aking pakaramdam. Bumili din pala ako ng mansanas at saka mangga, tsaka saging, mga beshiwaps. Ayan yung apple, which is hindi nila season kaya hindi pa masyadong kagandahan. And bumili din ako ng pechay kasi naiibig ako magsabaw. And ayun, niluto ko na yung akin natitirang pork na kaunti at sinabawan ko siya. Ginawa ko siyang sinigang. Bumili din ako dito ng saging kasi gusto kong gumawa ng banana cake. Ayun. Pasensya na sa boses ko at medyo talagang hindi maganda. Ilang araw na to. Pinalitan ko yung oranges ko kasi medyo maliliit yun. Ito malalaki. Tapos, maganda yung nakuha ko kasi ang daming katas. Hindi siya ganun katamis, hindi rin ganun kaasim. So, sakto lang, pero maraming gatas. At, yun, gusto ko na humatching mga beshwa, pero kailangan ko pa rin tapusin tong voice over ko. Dito naman, kumuha ako ng condensed milk kasi yun nga, gusto ko gumawa ng mga cake na para lang sa amin ni Opa. Yung konti lang. Kasi pag maraming ginagawa ko, hindi naman nauubos. Natatapon lang, sayang. So, ang mahal ng bilihin ngayon kahit saan mga beshwap. So, ito yung mga cookies. May cookies pa naman si Opa na stock kaya hindi mo na ako bumili. Ang binili ko dyan ay puting asukal kasi gagamitin ko nga sa pagbibig. Ayun lang. A few moments later. Ang lamig mga besh. Pauwi na ako tapos akong mag-grocery. Konti lang binili ko pero ang bigat niya ha. Nakakaloka. Lapit ako sa bahay mga besh. Alam niyo bang kaya ayoko naglalabas pag winter kasi sobrang lamig sa labas. Tapos pagpasok mo ng bahay, sobrang init. Sa atin naman sa Pilipinas, sobrang init sa labas. Pagpasok mo ng bus or ng aircon, sobrang lamig kaya magkakasakit ka. Ito na, malapit na ako. May squirrel naglalaro dun sa puno. Minsan, alam nyo bang, dinadatnan ako ng sobrang lungkot at homesick. Lalo pag naaalala ko si tatay. May times na napapaiyak pa rin ako. Tapos, lagi ko siyang napapanaginipan, mga besh. Mahirap. Pero, konting tiis na lang, konting-konti na lang. Ramdam ko na ibibigay na ni Lord Konting tiyaga na lang at dasal. Pag tayo ay may pananampalataya at naniniwala tayo sa isang bagay, kapitan mo yun, ibibigay yun ni Lord sa tamang oras at panahon. Pero galakad muna ako. Napakahingal na ako ay. Later. Ayan, nasa bahay na ako. Yan na yung binili ko, pero pagkabigat-bigat, tsaka itong bulaklak. So, ayusin ko muna siya mga beshiwaps. Ayusin muna natin ang bulaklak. Kasi lanta na sila. Dahil sobrang init dun sa lugar nila. Dun sa inagalagyan. Dahil mailapit sa heater. So, bumili pala ako nitong mga maliliit na baking pan para lang makapag-bake ako ng kaunti. Yung tamang sa amin, dalawa lang ni Opa. Tsaka ito pang lasagna na konti lang.
Para kasya dun sa aming, tawag nun, air fryer. Sukatin natin kung kasya. Yung nandyan kasing nabili ko ay malalaki. Hindi ko alam kung kasya dito yun. Oh. Kasyang kasya. Pero ito ay hindi. So, pang microwave lang to. Hi, lime. So, dito na ako pwede mag-bake. The next day. Hello, mga Beshwaps. Wait lang. So, ito na nga. Tuluyan na akong tinrangkaso, mga besh. Trangkaso, walang lagnat. Masakit lang yung buong katawan mo, parang nanginginig yung kalamnan. Tapos gusto ko lang matulog. Walang gana magtrabaho or kumilos. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Kasi sa abroad, bawal ang magkasakit. So, yung alaga ako. Pero medyo distansya sa kanya. Kasi siya yung unang nagganto last 2 weeks ago. Tapos di ko naman pinansin. Tapos ito na ako. Mata ko, diba? Ayan. So, buti na lang, kakain sila sa labas ng kaibigan niya. So, hindi ko kailangan magluto for lunch. And, ako naman, nagluto ng sinigang na pork kagabi. May tira pa ako. So, yun nilang kakainin ko. Nagsaing na ako. Mamayang gabi naman, soup na lang ibibigay ko sa kanya. Tapos, di ko alam anong kakainin ko mamayang gabi. So, bahala na. Masamang-masama talaga yung pakiramdam ko, mga besh. Last weekend pa to. Kaya Saturday, nagpasama na ako dun sa girlfriend ng anak ni Opa mag-grocery para may sasakyan mabilis. Kasi tinatamad ako mag-bike. Sama kasi ng pakiramdam ko. Tapos, kahapon, Miyerkules, wala na kasi mga prutas, kaya nag-grocery ako. At ito, ay ang lamig sa labas, tas pagpasok mo, mainit dito sa loob ng bahay. Kaya ito, yan, bumangon ako kasi magsi-CR ako. Kailangan natin uminom ng maraming tubig para hindi tayo ma-dehydrate. Mamaya na lang ulit. Later. Gusto ko na magpahinga, pero ang dami kong liligpitin, my God. Tapos naman din, lababo na lang. Tsaka itong basura. Ayan ang buhay abroad. Kahit sobrang samang pakiramdam mo, kailangan mo magtrabaho. Hindi pwedeng tatamad-tamad. A few moments later. Tapos din, mga beshiwa, pagod din ay. So, ganun ang buhay abroad. Kahit may sakit, masamang pakiramdam, kailangan magtrabaho kasi wala kang makaasahan. So, that's it for today's video, mga besh. Kailangan ko muna magdasal. Bye for now. The next day. Good morning, mga beshiwa. So, ayos-ayos na yung pakiramdam ko. Pero, masakit pa rin yung mga braso ko. Kagabi, sobrang sakit ng ulo ko. Uminom na ako ng alaksan. Hanggat maaari kasi hindi ako umiinom ng gamot kung kaya naman eh. Pero kagabi hindi na kinaya. And for that, hindi ako magde-day off bukas kasi nga, gusto ko naman, kakagaling mo lang sa trangkaso, gala agad. Tapos apakalamig pa. Buti kong mainit, ang lamig. Dahil dyan ako'y maglalaba. Grabe, ang dami kong labahan. Papakita ko sa inyo. Yan ang aking labahan. Kita nyo? Pagkadami-dami. Ayan o. Isang tamba. Kailangan ko na maglaba, mga besh. Madali lang naman maglaba dito. So, 8:30 na ng umaga. Tingnan natin ang bintana or ang labas kung maliwanag. Medyo maliwanag na. Hindi katulad dati na alas 9, alas 10 nagaliwanag. Ngayon, medyo maliwanag na siya, mga bash. 3 hours later. Ayun, mga bash, tapos na kami mananghalian. Nag-noodles lang ako.
tsaka na may itlog. Si Opa, bigyan ko chicken satay at tsaka ng kanin. So, gusto ko ng matulog. Iinom muna ako ng gamot. Hugasan ko muna to. Ay, naglalaba pa pala ako. Lalagay ko pa sa ano nga yun? Sa dryer yung nilabahan ko. So, ganiri ang buhay abroad. Tipong mamamatay ka na pero kailangan mo pa rin magtrabaho. Pero wag magtrabaho. Wag muna. Bata pa ako. 3 hours later. Hi mga beshiwap. So, buti na lang talaga may mga gamot na padala ang aking inay. Umiinom ako ng paracetamol, di gumagaling. Umiinom ako ng alaksan, aba, plakda, tulog. 3 oras tulog. Ngayon, medyo okay na yung pakiramdam ko. Pero wala munang gala bukas kahit day off ko kasi papahinga muna ako. Walang ilaw. Hindi ko binuha yung ilaw. Kagbabangon ko lang at binigyan ko ng TCO patas nagmerienda din ako mga besh. Pero ayun, kailangan ko pa rin magluto mamaya para sa kanya. Hapunan. Later. Ayan mga beshiwap, medyo okay na yung pakaramdam ko. So ngayon, ito yung aming hapunan. Sa akin, daing na bangus kay Opa, yung noodles na may siomai at pechay. So, magkakanin ako. Kahit paano, ayos-ayos na yung pakiramdam ko. Kaya uminom ako ng alaksan. Nung paracetamol lang iniinom ko, hindi ako maging okay. Uminom ako isang alaksan kanina. Ayun, 3 hours ako nakatulog. Guminhawa yung pakiramdam ko pagising. Ayan, luto na ang daing na bangus at ang noodles ni Opa. Ang kanin ko, initin ko na lang. Aantayin ko lang mag 6 kasi 5:45 pa lang. Kadilim na sa labas, parang alas 7 na naman ng gabi. So, ayun, makakaraos na naman ng isang araw ni Inday. Ayan na nga at kakain na kami. Ito kay Opa with sambal. Tara, let's eat mga besh. The next day. Hello mga beshiwap. So, ito ay nung Wednesday pa yata o Thursday nung may sakit ako. Naibig ako ng palabok ay may lutuin naman ako kaya nagluto ako. Pero itong inabalatan kong patatas ay hindi yan para sa palabok. Ay wala namang patatas sa palabok. Ay para sa pagkain ni Opa for lunch. Nilagang patatas, tapos boiled broccoli at saka burger patty. So yun lang yung pinakain ko sa kanya kasi nung naluto na yung palabok tapos pinatry ko sa kanya, ayaw niya dahil yung palabok ay may grilled or tinapang salmon, hindi pala mackerel. Ayaw niya kasi natinik siya dun sa mackerel. Paano ba naman kasi? Hindi man lang himayin, basta na lang kakainin porke nakapili. Ganun kasi dini, ayaw nila nung maghahimay-himay pa, gusto nila instant. So, naghiwa na ako ng sibuyas at bawang and madali lang naman pala magluto ng palabok and sabi ko pa sa inay, Nay, alam mo ba, marunong na ako magluto ng palabok. Proud na proud ako sa sarili ko. Then, nakaluto ako ng palabok. Pangatlong luto ko na to mga beshiwap. Kaya kahit paano ay gamay-gamay ko na and kuhang-kuha ko na yung lasa ng palabok. Pero syempre, may mas magaling pa rin namang sa akin, gumawa. So, ari nga ni po yung mga sangkap at iri yung palabok na noodles. So, meron tayong hipon, giniling, tapos ito yung tinapang mackerel o yung basta yung tinapa. Kasi di ba nilalagyan yun ng tinapa? Wala kasi akong bangus na tinapa. Kaya ito na lang ang binili ko. Ari naman talaga ay pang ko sa palabok, pang sahog. Itong si Opa, nung tanghalian, ay sabi niya, gusto ko ng isda. Sabi, nung Monday pala ito at dapat siya ay makain sa labas kasama nung kaibigan niya nung Thursday. So, Wednesday pala ito. Ano ba? Manggulo. Basta, ito ay Thursday. Hindi siya natuloy nung kaibigan niya. Kaya kinain niya yung half nung smoked mackerel. So, yan, inatanggal ko yung tinik. Kasi malalamon mo naman pagka matigas, diba? So, tinik yun. Si Opa, basta lang sinusubo, nakakaloka. Ayan, natinik. Kaya ayaw na kumain ng isda. Diyos ko naman. Kasi, siya, pag kumain siya ng isda, inapalaman lang niya sa tinapay. Saan kapag ginawang snack yung isda.
So, hinimay-himay ko na yung ating isda and then syempre pagkatapos yan igigisa ko na yung ating mga sangkap. So, maglagay tayo ng mantika sa mainit na kawali. Tapos, igigisa na natin yung sibuyas at bawang. And social yung karne ko. Beef ang halo niya. Ang nilagay ko. Kasi, burger patty. So, di ba giniling yun? Di yung isa, dalawa kasi yung burger patty. Yung isa, papakain ko kay Opa, yung isa. Kasi sa may ibalik ko pa sa freezer, di ginamit ko na. So, nilagay ko na yung ating shrimp na pang toppings. Kompleto yan. Meron din akong chicharon, mga beshi. Saan ka pa? Parang nasa Pilipinas lang. So, niluto ko lang dito yung ating shrimp o yung hipon. Tapos, isi-set aside pagkaluto kasi, 'di ba usually naman ang hipon sa palabok ay inalagay lang sa ibabaw o pang toppings. So, pagkatapos yan, ilagay na natin ang ating beef. Ilagay din natin ang salt and pepper. Pwede din naman dito giniling na baboy, mga beshop. Social ako, kaya giniling na beef. Charis. So, nilagyan ko na ng mga pangpalasa, mga beshops. And, ayun, nilagyan ko din ng Maggi Sabor and pampasarap din yun, mga besh. Try nyo. Parang toyo, pero maaroma siya. Cheers. So, nilagyan ko na ng harina. Kasi dati ang nilagay ko, cornstarch. Hindi siya masarap, hindi siya ganun hindi katulad nitong harina. Much better talaga yung harina. Tapos, nilagay ko na yung ating anato powder o yung atsuete powder. Kasi wala naman ako aswete na seeds. Naghahanap nga ni ako ay wala akong makita. So, nilagyan ko na ng tubig para pakuluin at lalong maluto yung ating mga sangkap. And then, inilagay ko na rin yung ating smoked mackerel o yung tinapa. Ayan, may tinik-tinik pa. Ako kasi maano ko sa tinik eh. Basta, ayoko nang natitinig kaya talaga inapakahimay-himay ko. Miski sa sardinas, mga besyo. Dinagdagan ko pa ng konting tubig and after few minutes ito, luto na ang ating palabok, mga besh. So, tara ho at makain. Bili na kayo, mga besh. 5 euro lang isang platito. Charis. That's it for today.